Kada taon higit sa kalahating milyong tao sa buong Pilipinas ang isinusugod sa emergency room dahil sa matinding sakit na dulot ng kidney stones o bato sa bato. Isang dokumentadong estadistika medikal yan. Ngunit heto ang bahaging hindi ipinapakita ng mga estadistika. Isang malaking bilang ng mga kasong ito ay hindi sanhi ng junk food o alak. Sila ay sanhi ng mga healthy o malulusog na nakagawian na nagkaroon ng masamang epekto. Sa mga sandaling ito, libo-libo sa inyo ang gumigising kumukuha ng hilaw na beet at hinahaluan ito ng mga sangkap na inaakala ninyong mga superfood. Naniniwala kayo na nililinis ninyo ang mga lason sa inyong atay at binibigyan ng enerhiya ang inyong puso. Ngunit sa aspeto ng biochemistry, maaaring ginagawa ninyo ang kabaligtaran. Hindi ninyo namamalayan na gumagawa kayo ng isang kemikal na sandata na umaatake sa inyong mga bato kidneys, nagpapamaga sa gilid ng inyong bituka, at nag-aalis ng mismong mga nutrisyon na sinusubukan ninyong makuha. Hindi ninyo pinapagaling ang inyong katawan. Nililito ninyo ito. Magandang araw po, ako po si Dr. Elena Reyes. Gumugol ako ng higit sa 35 taon sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda at nakita ko ang aking mga pasyente na gumagawa ng mga maiiwasang pagkakamali na nagiging kapalit ng kanilang sigla at lakas. Ngayon, ititigil na natin ang panghuhula. Ipapakita ko sa inyo kung paano eksaktong inumin ang beet juice upang magsilbi itong gamot at hindi lason. Kung nagmamalasakit kayo sa inyong mga bato at sa inyong panunaw, huwag po kayong aalis. Bago natin ibunyag ang mga partikular na kombinasyon na dapat ninyong iwasan, gusto ko munang marinig ang inyong panig. Umiinom ba kayo ng beet juice ngayon? Paano ninyo ito inihahanda? Mag-iwan po ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang mga ito upang maunawaan kung ano ang ginagawa ng aking mga pasyente sa kanilang mga tahanan. At kung handa na kayong marinig ang payak na katotohanang medikal, mangyari po lamang na ilalike ang video na ito at mag-subscribe upang maipaabot natin ang impormasyong ito sa mga taong higit na nangangailangan nito. Ngayon, tingnan natin ang chemistry. Upang tunay na maunawaan ang bigat ng mga pagkakamaling ito, kailangan muna nating umatras at kilalanin ang biolohikal na pagiging komplikado ng beetroot. Sa aking klinika, madalas kong tinutukoy ang mga beet hindi bilang mga gulay, kundi bilang mga bioactive nitrate delivery systems. Kapag umiinom kayo ng hilaw na beet juice, hindi lamang kayo kumakain ng pagkain na natutunaw at nasisipsip na parang isang pirasong tinapay. Pinasisimulan ninyo ang isang sopistikado at multi-stage na pisyolohikal na proseso na umaabot mula sa mga bakterya sa inyong dila hanggang sa endothelial lining ng inyong pinakamalalim na mga ugat at arterya. Umaasa ang inyong katawan sa isang partikular na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan upang makonvert ang mga dietary nitrate bilang nitrite at kalaunan ay maging nitric oxide. Ang gas na ito, ang nitric oxide, ay isang signaling molecule na may napakalaking kapangyarihan. Ito ay nagsisilbing isang mabisang vasodilator na inuutusan ang mga smooth muscle cells na nakapaligid sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax. Ang pag-relax na ito ay nagpapalapad sa diametro ng ugat na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng may mas kaunting resistensya. Ito ang pangunahing mekanismo para sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagpapabuti ng paghahatid ng oxygen sa utak at mga kalamnan. Para sa nagkakaedad na cardiovascular system na natural na dumaranas ng paninigas ng mga arterya at pagbawas ng elastisidad, ang mekanismong ito ay napakagaling. Ito ay isang natural na paraan upang maibalik ang isang batang hemodynamic state o maayos na daloy ng dugo. Gayunpaman, ang chemical na conversion na ito ay napakasilan. Hindi ito isang garantisadong proseso. Nangangailangan ito ng isang matatag na internal na kapaligiran upang gumana ng tama, nakadepende sa mga partikular na antas ng pH at mga aktibidad ng enzyme.
Dito pumapasok ang trahedya ng pag-eksperimento sa kusina. Pagkakamali. Numero 1, paghahalo ng kalamansi o lemon. Madalas akong makakita ng mga pasyente dala ng mabuting intensyon at payo mula sa internet na nagdaragdag ng lemon o kalamansi sa kanilang beet juice. Ginagawa nila ito sa pag-aakalang ang vitamin C at ang matapang at maasim na lasa ay magpapabuti sa benepisyong pangkalusugan ng inumin. O marahil para bawasan ang lasang lupa nito. Mula sa pananaw ng geriatric medicine, ito ay isang malaki at kadalasang masakit na pagkakamali. Kapag nagpasok kayo ng mataas na konsentrasyon ng citric acid mula sa lemon patungo sa hilaw na katas ng beet, agad ninyong binabago ang balanse ng pH ng solusyon bago pa man ito pumasok sa inyong katawan. Para sa isang nakababatang individual na may matibay na panunaw, ang pagbabagong ito sa pH ay maaaring hindi mapansin. Ngunit dapat nating isaalang-alang ang pisyolohiya ng nagkakaedad na katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang mucosal lining ng ating sikmura, ang proteksyon na humaharang sa asido upang hindi masira ang tissue, ay natural na numinipis. May tendensya rin tayong magkaroon ng kondisyong tinatawag na atrophic gastritis, kung saan ang lining ng sikmura ay namamaga at gumagawa ng mas kaunting proteksyong bicarbonate. Kapag ang isang napakaasim na halo ng beet at lemon ay pumasok sa isang sensitibo at nagkakaedad na sikmura, maaari itong mag-trigger ng agarang paninigas o reaksyon. Gumamot na ako ng napakaraming pasyente na nagrereklamo ng matalim na pananakit sa itaas na bahagi ng tiyan, epigastric pain, matinding heartburn, at pagduduwal sa loob ng ilang minuto pagkatapos inumin ang kanilang pang-umagang juice. Madalas nilang sinisisi ang beet mismo. Inaakalang masyado itong matapang para sa kanila nang hindi na pagtatanto na ang citric acid ang nagsilbing nakakapasong irritant na nagpamaga sa kanilang gastric lining. Higit pa rito, may malaganap na maling paniniwala sa larangan ng nutrisyon na ang asido ay palaging nakakatulong sa absorption. Sa particular na biochemical na kontekstong ito, ang labis na asim ay talagang makakapagpahina sa plant-based na iron na matatagpuan sa mga beet. Ang mga beet ay naglalaman ng non-heme iron na mahirap sipsipin ng katawan kahit sa pinakamagandang sitwasyon. Bagamat nakakatulong ang kaunting vitamin C, ang dami ng asido sa isang malaking piga ng lemon ay lumilikha ng isang magulong kapaligiran sa duodenum na kadalasang mabilis na nagtutulak sa chyme, ang natutunaw na pagkain pababa sa itaas na bituka nang masyadong mabilis para sa epektibong pagkuha ng nutrisyon. Kaya umiinom kayo ng juice upang patibayin ang inyong dugo at pabutihin ang oxygenation, ngunit ang lemon ay kemikal na pumipigil sa pagkuha ng nutrisyong iyon habang sabay na iniirita ang inyong bituka. Pagkakamali, numero 2, pagdaragdag ng suka vinegar. Ang issue ng acidity ay direktang nagdadala sa atin sa isa pang tanyag ngunit maling karagdagan ng suka. Ang apple cider vinegar ay nakilala bilang isang lunas sa lahat ng sakit at natural sinimulan itong idagdag ng mga tao sa kanilang beet juice sa ngalan ng detoxification o pagkontrol ng asukal sa dugo. Ito ay chemical na nakakasira at potensyal na mapanganib kapag hinalo sa mga nitrate. Ang suka ay pangunahing dilute acetic acid. Kapag inihalo ninyo ang acetic acid sa mga nitrate sa beet juice, nanganganib kayong chemical na sirain ang mga nitrate na yon bago pa man sila makarating sa inyong daluyan ng dugo. Karaniwan ninyong ninin-neutralize ang therapeutic na compound na responsable sa pagpapababa ng inyong blood pressure. Kung umiinom kayo ng beet juice para sa kalusugan ng inyong puso, ang pagdaragdag ng suka ay epektibong nagpapawalang bisa sa pangunahing benepisyo bago pa man magsimula ang panunaw. Bukod sa pagkawala ng mga nutrisyon ang renal load o pasanin sa bato,
ay isang seryosong alalahanin na madalas na hindi napapansin. Ang mga bato kidneys ang mga organong responsable sa pagpapanatili ng maselang balanse ng pH ng inyong dugo. Ang katawan ng tao ay agresibong lumalaban upang mapanatili ang pH ng dugo sa pagitan ng 7.35 at 7.45. Kapag kumonsumo kayo ng isang napakaasim na inumin, kailangang magtrabaho ng mas mabuti ng mga bato upang i-buffer o balansehin ang asidong iyon at ilabas ang labis upang mapanatiling matatag ang pH ng inyong dugo. Para sa isang nakatatanda na may huminang renal reserve na isang normal na bahagi ng proseso ng pagtanda kung saan ang paggana ng bato ay natural na bumababa. Ito ay nagbibigay ng hindi kinakailangang stress sa filtration system. Tinatawag namin itong potential renal acid load o PRAL. Ang diyeta na may mataas na PRAL ay pumupuwersa sa katawan na kumuha ng mga buffering mineral tulad ng calcium mula sa mga buto upang i-neutralize ang asido na siyang huling bagay na kailangan ng isang nakatatanda na nasa panganib ng osteoporosis. Madalas din tayong makakita ng mga pasyente na nakakaranas ng hapdi dahil sa kombinasyong sukabit na ito na maling inaakala nilang senyales na ang inumin ay gumagana o nililinis ang kanilang sistema. Sa medisina, ang sakit o hapdi ay hindi senyales ng detoxification. Ito ay senyales ng pinsala sa tissue. Ang kombinasyon ng hilaw na beet at suka ay sapat na matapang upang palalain ang mga tahimik na issue ng reflux o unti-unting sirain ang tissue ng lalamunan sa paglipas ng panahon. Maraming nakatatanda ang dumaranas ng huminang lower esophageal sphincter na nagpapahintulot sa nilalaman ng sikmura na umakyat pabalik. Ang pagpapakilala ng isang vinegar beet cocktail sa kapaligirang ito ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy. Dapat nating ihinto ang pagtingin sa sakit o matatalas na reaksyon bilang kapaki-pakinabang. Kung ang isang pagkain ay nagdudulot ng hapdi, pagumbok ng tiyan bloating, o kabag ito, ay hudyat ng inyong katawan ng isang kemikal na hindi pagkakatugma. Sa aking klinika, pinapayuhan ko ang mga pasyente na panatilihin ang suka ng mahigpit para lamang sa kanilang mga salad kung saan ang mantika ay maaaring mag-buffer dito at wag na itong ihalo sa beet juice. Ang layunin ay palusugin ang katawan, hindi maglunsad ng kemikal na digmaan sa inyong digestive tract. Pagkakamali. Numero 3. Paghahalo ng asukal pulot at matatamis na prutas. Habang lumilipat tayo mula sa mga acidic na interaksyon patungo sa mga metabolic na interaksyon, makakatagpo tayo ng kategorya ng mga sangkap na marahil ay nagdudulot ng pinakamalaking sistematikong pinsala. Sa paglipas ng panahon ito ay ang mga simpleng asukal at paghahalo ng mga prutas. Napakakaraniwan na sa mga tao na hindi magustuhan ang lasang lupa at metalikong lasa ng hilaw na beet. Ito ay isang natatanging lasa na nagpapakita ng mineral density ng ugat. Upang itago ito, gumagamit sila ng pulot honey, asukal, sa mesa agave syrup o malalaking halaga ng matatamis na prutas tulad ng kahel oranges. Bagamat pinapasarap nito ang inumin, panimula nitong binabago kung paano ito pinoproseso ng inyong katawan, particular tungkol sa tugon ng insulin at endothelial function. Alam natin na isa sa mga magagandang benepisyo ng beetroot ay ang kakayahan nitong pabutihin ang kalusugan ng endothelium, ang panloob na lining ng inyong mga daluyan ng dugo. Gayunpaman, ang paggana ng endothelium ay direktang napipinsala ng pagtaas ng blood glucose at insulin. Kapag nagdagdag kayo ng pulot o asukal sa beet juice, ginagawa ninyong isang high glycemic cocktail, ang isang therapeutic na inuming gulay. Para sa tumatandang populasyon, ng insulin resistance ay isang pangkaraniwan na madalas hindi nadadiagnose na alalahanin. Kahit hindi kayo ganap na diabetic,
Ang inyong kakayahang hawakan, ang mabilis na pagpasok ng asukal, ay humihina sa pagtanda. Kapag umiinom kayo ng likidong asukal na karaniwang nagiging pulot kapag pumasok na ito sa daluyan ng dugo, nagtitrigger kayo ng isang napakalaki at mabilis na paglabas ng insulin mula sa lapay pancreas. Ang pagtaas ng insulin na ito ay hindi banayad. Ang mataas na antas ng umiikot na insulin ay nagtataguyod ng pamamaga sa mga pader ng arterya at oxidative stress na mismong mga physiological na kondisyon na sinusubukan ninyong baligtarin gamit ang beet juice. Ito ay isang physiological na kontradiksyon. Para kayong tumatapakan ang silinyador at ang preno ng sabay. Gusto ng nitric oxide mula sa beet na paluwagin at buksan ang mga ugat, ngunit ang inflammatory cascade mula sa asukal ay nagpapakipot at sumisira sa kanila. Bukod pa rito, ang atay ang pumapasan ng bigat ng fructose load na ito. Ang mga beet ay mahusay para sa suporta sa atay dahil sa isang compound na tinatawag na betaine na tumutulong sa atay na iproseso ang mga taba at nagpapababa sa mga antas ng homocysteine. Ngunit kapag binahan ninyo ang atay ng fructose mula sa mga sweetener, nagdaragdag kayo sa pag-iipon ng taba sa mga selula ng atay sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na de novo lipogenesis. Para sa mga pasyenteng may fatty liver disease o metabolic syndrome, mga kondisyong nakakaapekto sa halos ikatlong bahagi ng populasyon ng mga nakatatanda, ang pinatamis na juice na ito ay nag-aambag sa paglala ng sakit, hindi sa pagpapahinto nito. Hindi ninyo madidetoxify ang atay habang sabay na pinalulubog ito sa mismong mga substrate na nagdudulot ng taba. Pagkakamali. Numero 4, ang kombinasyon ng beet at kahel oranges. Ito ay nagdadala sa atin sa kombinasyon ng mga beet at kahel. Sa unang tingin, tila ito ay punong-puno ng bitamina. Ito ay matingkad sariwa at mukhang lohikal. Ngunit ang panunaw ay tungkol sa enzymatic compatibility at tamang tiyempo. Ang mga kahel ay mayaman sa fruit sugars at citric acid at dahil naglalaman sila ng malaking porsyento ng tubig at asukal, napakabilis nilang matunaw. Ang mga beet ay isang root vegetable na may mas komplikadong carbohydrates at fibers kahit na kinatas pa ito bilang juice. Kapag nagtagpo ang dalawang ito sa sikmura, lalo na sa isang nagkakaedad na sikmura na may mas mabagal na paggalaw, madalas silang nagfe-ferment. Ang mga asukal sa prutas ay mas mabilis na nasisira kaysa sa mga beet na nanatili sa mainit at acidic na kapaligiran ng sikmura at nagiging pagkain ng bakterya. Ito ay gumagawa ng gas na humahantong sa matinding pag-umbok ng tiyan flatulence at paglaki ng tiyan. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nag-uulat ng pakiramdam na mabigat o halatang lumalaki ang tiyan pagkatapos inumin ang partikular na halong ito. Ito ay isang klasikong reaksyon ng fermentation. Dagdag pa rito, ang mga kahel ay naglalaman ng napakataas na konsentrasyon ng vitamin C. Bagamat mahalaga ang vitamin C sa malalaki at puro na dosis ng juice, maaari itong makipagkumpetensya sa mga nitrate para sa mga daanan ng pagsipsip. Nais natin na ang mga nitrate ay dahan-dahan at patuloy na makonvert sa laway at sikmura. Ang pagbaha sa sistema ng acidic fruit juice ay nakakagulo sa timeline na ito. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na kung mahilig sila sa kahel, dapat nila itong kainin ng buo hiwalay sa ibang oras ng araw. Ang fiber sa buong prutas ay nagbabuffer sa paghigop ng asukal at ang paghihiwalay ay nagpapahintulot sa beet juice na gawin ang vascular na trabaho nito nang walang hadlang. Pagkakamali. Numero 5. Paghahalo ng gatas dairy milk. Lumipat tayo sa ibang uri ng metabolic clash. Dapat nating tugunan ang pagdaragdag ng gatas sa beet juice. Nakita ko ito sa iba't ibang mga recipe ng smoothie na sumusubok magdagdag ng protina sa base ng gulay na lumilikha ng isang kumpletong pagkain na shake. Ito ay isang chemical na sakuna sa sikmura.
Ang gatas ay naglalaman ng casein, isang phosphoprotein na lubhang sensitibo sa asido. Ang beet juice ay natural na acidic. Kapag inihalo ninyo ang dalawang ito maging sa blender o sa inyong sikmura, ang mga protina ng gatas ay namumuo curdle kaagad. Hindi ito ang mabagal at kapaki-pakinabang na fermentation ng yogurt. Ito ay agarang pamumuo. Karaniwan kayong gumagawa ng isang solidong masa ng hindi natutunaw na curds sa inyong sikmura. Ito ay humahantong sa pakiramdam ng labis na kabigatan na kadalasang inilalarawan bilang may bato o laryo sa sikmura. Pinapabagal nito ng husto ang pag-alis ng laman sa sikmura na nangangahulugang ang halo ay nananatili sa sikmura ng mas matagal na nagpapataas ng posibilidad ng reflux at hindi pagkatunaw ng pagkain. Higit pa rito ang calcium ay isang binder. Ang calcium sa gatas ay magbubuklod sa ilang mga mineral at nutrisyon sa beet juice na lumilikha ng mga insoluble complex na hindi masipsip ng inyong katawan. Ito ay isang mahalagang konsepto, availability. Hindi dahil nasa baso ang isang nutrisyon, ay makakapasok na ito sa inyong dugo. Sa paghahalo ng beet at gatas, nawawalan kayo ng benepisyo ng calcium dahil ito ay nakatali at nawawala din ang benepisyo ng mga nutrisyon ng beet dahil sa parehong dahilan. Pareho kayong talo sa sitwasyong ito. Ito ay partikular na may problema para sa mga nakatatanda na marami sa kanila ay may mas mababang antas ng lactase enzyme at nahihirapan na sa pagtunaw ng mga dairy. Ang pagdaragdag ng isang hilaw at malakas na katas ng gulay sa timpla ay nagpapalala lamang ng intolerance. Kung kailangan ninyo ng creamy na texture o kailangang bawasan ang lasa, dapat tayong tumingin sa mga inert plant-based fats o simpleng tubig na hindi nagtitrigger ng coagulation cascade na ito. Ang gata ng niyog o simpleng tubig ay ligtas na gamitin. Ang gatas ng baka ay hindi. Kailangan nating ihinto ang pag-iisip sa sikmura bilang isang blender kung saan ang lahat ay nagkakahalo-halo ng maayos. Ang sikmura ay isang laboratorio yun ng kimika at may ilang mga reagents na simpleng hindi dapat pagsamahin. Pagkakamali, numero 6 beet at spinach, natalakay na natin ang mga asido-asukal at gatas, ngunit ngayon, kailangan nating harapin ang pinakamapanganib na kombinasyon sa usaping klinikal na nagdudulot ng direktang pisikal na banta sa estruktura ng bato-kidney, ang paghahalo ng beet juice sa spinach. Ang pagpapares na ito ay madalas na itinataguyod bilang pinakahuling iron builder o membrane supergreen na inumin ngunit para sa sinumang higit sa 50 taong gulang o sinumang may kasaysayan ng mga issue sa kidney ito ay isang malaking panganib. Ang dahilan ay nakasalalay sa isang compound na tinatawag na oxalate. Ang beet at spinach ay parehong may napakataas na oxalates. Sa isang malusog na kababatang katawan na may perpektong hydration, ang mga katamtamang oxalate ay nasasala ng mga bato ng walang issue. Gayunpaman, kapag kinatas ninyo ang mga gulay na ito, kumukonsumo kayo ng napakalaking volume nito. Mas marami pa kaysa sa pisikal na maaari ninyong nguyain sa isang salad na nagre-resulta sa isang hyper-concentrated na load ng mga oxalate na sabay-sabay na tumatama sa daluyan ng dugo. Kapag ang mga oxalate na ito ay nakarating sa mga bato, naghahanap sila ng calcium na maaari nilang kapitan. Kapag nahanap nila ito, bumubuo sila ng mga calcium oxalate crystals. Ang mga kristal na ito ay matutulis matitigas at sila ang pangunahing sangkap ng mga kidney stones o bato sa bato. Sa pamamagitan ng pag-inom ng juice na gawa sa beet at spinach, binabahan ninyo ang inyong mga bato ng mga hilaw na materyales para sa pagbuo ng bato. May nakita na ako mga pasyente na nag-ampon sa malusog na nakagawian na ito. At nauwi sa emergency room na may renal colic, matinding pananakit sa bato. Pagkalipas ng ilang buwan na naguguluhan
dahil inakala nilang kumakain sila ng tama. Ang panganib ay pinalalala ng katotohanang habang tayo ay tumatanda, ang rate ng pagsala ng ating bato ay natural na bumababa at madalas na hindi tayo umiinom ng sapat na tubig ayon sa nararapat. Lumilikha ito ng perpektong bagyo para sa crystallization. Higit pa rito ang mga oxalate ay ang tinatawag nating anti-nutrients. Kumakapit sila sa mga mineral sa bituka, calcium, magnesium at iron at pinipigilan ang mga ito na masipsip. Kaya kabalintunaan, sa paghahalo ng dalawang halamang mayaman sa mineral na ito, pinipigilan ninyo ang inyong katawan na ma-access ang mga mineral na yon. Lumilikha kayo ng kakulangan sa mineral sa gitna ng kasaganaan. Ang spinach ay isang napakagandang pagkain, ngunit dapat itong kainin ng luto dahil ang init ay nagpapababa ng oxalate content nito at hindi ito dapat likiduhin kasama ng mga beet. Pagkakamali. Numero 7, beet at carrots. Sa katulad na paraan, dapat din nating tingnan ang kombinasyon ng mga beet at carrot, bagamat hindi gaanong mapanganib. Kaysa sa pinaghalong spinach patungkol sa mga bato, sa bato nagdudulot ito ng malaking glycemic at oxalate na pasanin. Pareho silang mga root vegetables. Sila ay mga unit ng imbakan ng enerhiya ng halaman, puno ng asukal at almirol. Kapag kinatas ninyo ang mga ito, tinatanggal ninyo ang fiber na lumilikha ng isang likido na napakataas sa asukal at katamtaman ang taas sa oxalates. Para sa isang pasyenteng diabetic o pre-diabetic, ang pagtaas ng asukal sa dugo mula sa katas ng beet at karot ay maaaring maging malubha. Humihingi ito ng mataas na tugon ng insulin na lumilikha ng pamamaga. At dahil ang mga karot ay naglalaman din ng mga oxalate, ang pagdaragdag sa mga ito sa beets ay nagpapataas ng kabuuang pasanin sa mga kidney. Ito ay isang dobleng pasanin sugar stress para sa pancreas at filtration stress para sa mga bato. Pinapayuhan ko na ituring ang mga root vegetable na ito bilang solong lunas. Pagpalitin ninyo ito ng araw. Huwag silang pagsamahin, kaya paano natin ito isasagawa ng tama? Paano ninyo ligtas na iinumin ang beet juice upang magamit ang lakas nito nang walang mga panganib? Ang medikal na protocol ay nakabatay sa pagiging simple at pisyolohikal na paggalang. Kontrolin ang dosis. Hindi ninyo kailangan ng 1 litrong juice. Isang katamtamang laking beet na nagbibigay ng humigit kumulang 100 mililitro ng katas ay ang tamang therapeutic na dami. Ang paglampas dito ay hindi nagbibigay sa inyo ng higit na kalusugan. Nilulunod lang nito ang inyong filtration system. Panatilihing puro ang katas. Walang asukal, walang gatas, walang suka. Kung masyadong matapang ang lasa, labnawan ito ng tubig o ng gulay na mababa ang oxalate at mataas ang tubig tulad ng pipino o kinsay celery. Ang mga ito ay neutral. Nirehydrate nila ang katawan at tinutulungang linisin ang mga bato nang hindi nakikialam sa conversion ng nitrate. Ang teknik ng pag-inom. Inumin ito nang walang laman ng sikmura marahil 30 minuto bago mag-almusal. Pinapayagan nito ang mga nitrate na masipsip nang walang kompetisyon mula sa ibang mga protina o taba ng pagkain. At dapat ninyo itong inumin ng dahan-dahan. Ito ay isang detalyeng napapalampas ng marami, ngunit ito ay medikal na mahalaga. Ang conversion ng mga nitrate upang maging nitric oxide ay nagsisimula sa bibig. Mayroon tayong facultative anaerobic bacteria sa itaas na ibabaw ng dila na nagpapababa ng nitrate upang maging nitrite. Ito ang unang hakbang ng aktibasyon. Kung lalagukin ninyo ng dire-diretso ang juice, lalagpasan ninyo ang mahalagang hakbang na ito ng aktibasyon. Dapat ninyong imumog ng bahagya ang juice sa loob ng bibig, huwag magmadali at hayaang mangyari itong enterosalivary circulation. Pinalalaki nito ang benepisyo sa cardiovascular. Uminom ng sariwa. Ang pagiging sariwa ang susi. Inumin ito kaagad pagkatapos pigain.
Ang oxidized na juice ay nawawalan ng bisa at maaaring magkaroon ng bakterya na nakakasira ng tiyan. Ang mga antioxidants sa mga beet ay volatile. Nasisira sila kapag nalantad sa hangin. Ang pag-inom nito ng sariwa ay tumitiyak na makukuha ninyo ang gamot, hindi ang byproduct. Sa huli, ang layunin ng anumang pangkalusugang interbensyon ay makipagtulungan sa pisyolohiya ng katawan, hindi labanan ito. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa 7 mapanganib na kombinasyong ito, lemon suka, asukal kahelgatas spinach, at karot, ginagawa ninyong isang nagpapahabang buhay na ritual, ang isang mapanganib na nakagawian. Pinoprotektahan ninyo ang inyong mga bato mula sa pagkakabuo ng mga bato, ang inyong bituka mula sa pamamaga, at ang inyong mga ugat mula sa oxidative stress. Minsan ang medisina ay hindi lang tungkol sa kung ano ang idinadagdag natin, kundi kung ano ang inaalis natin. Alisin ang mga sagabal, panatilihing simple at puro ang beetroot, at hayaan ang makapangyarihang ugat na ito na gawin kung ano eksakto ang nilayon ng kalikasan na gawin nito para sa inyong sirkulasyon at sigla. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Mga lolo-lola at mga kaibigan, umaasa po akong nakatulong ang impormasyong ito para makagawa kayo ng mas ligtas at mas matalinong mga desisyon. May natutunan po ba kayo sa ating tinalakay ngayon? Paano ninyo plano na baguhin ang inyong pag-inom ng beet juice simula bukas? Mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba dahil binabasa ko po ang inyong mga kwento. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ito, paki-subscribe po sa aming channel at i-share ang video na ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan para matulungan natin silang maging malusog. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at palagi po tayong mag-ingat. Gusto po ba ninyong tulungan ko kayong gumawa ng isang simpleng meal plan para bukas na isinasaalang-alang ang mga ligtas na gawi sa nutrisyon para sa mga nakatatanda?